Hi guys, samahan nyo nga pala kami sa paghuli namin ng mga malalaking pusit sa gitna ng laot. At kung magkano ang napagbentahan namin ito. Samahan nyo nga rin pala kami sa aming mga kalokohan. Nakakita na kayo guys na pusit na lumilipad. Let's go! Halos maghapon na kaming nagbiyahe, pero nasa 50 miles pa lang kami, malapit nang lumubog ang araw, kaya nagtali muna kami sa isang payaw. Kumain na rin kami ng panggabihan bago lumubog ang araw, kailangan na rin naming matulog, at magbabiyahe pa kami sa madaling araw. Gumagamit nga pala kami guys ng mapping app, gamit ang cellphone, para hindi kami maligaw, baka kasi sa China na kami makarating. Alas 3 na ng madaling araw guys, grabe wala talaga kaming makita habang bumabiyahe kami, tamang mga bituin lang ang aming pinaka-ilaw sa daan, ay sa dagat pala. Itong ilaw na ito guys ay kinakabit namin kasama ng pamain, para madaling makita ng mga giant pusit ang aming pamain, kasi ang lalim ng mga giant pusit ay nasa 235 dipa hanggang 300 dipa, sobrang lalim guys kaya madilim na sa ganung lalim, kaya ginagamitan na namin ang ilaw. Ito naman ang ginagamit naming panghuli ng mga giant pusit, mga bangos nga pala guys ang aming pamain dito, kasi kahit hindi nasariwa ang bangos hindi pa rin natatanggal ang mga kaliskis at kintab nito. Pagkatapos naming mai-area lahat guys, mag-aabang na lang tayo ng malulubog na bandera. Dito nga guys meron ng lumubog na bandera, hindi naman masyadong malakas ang giant pusit kaya hindi niya kayang ilubog lahat, lulubog-lulutang lang ang kaya niya, kaya makikita agad namin kahit nasa malayo kami. Sa sobrang lalim nga pala ng mga giant pusit na ito guys, kaya kung ikaw ang maghihila nito at hindi ka pasanay talagang mangangawit ang braso mo at sasakit kinabukasan, kailangan lang talaga ng tiyaga dito at pagtitimpi sa kasama, ay sorry, nadulas. Hindi pwedeng madaliin ang paghila nito guys, baka makawala lang ang pusit kung mamadaliin natin. Dito nga guys nilagyan ako dito ni Tol Mungit, tubig na may tawas, para hindi madulas ang kamay ko sa tali. Dito nga guys malapit na nating makita ang giant pusit, panoorin ninyong mabuti. Balik na lang. Abutin mo pare, tol. Abutin mo. Yan, dyan na lang. Tanggalin mo ito. Dito nga guys ay may isa pa na mas malaki. Unang area pa lang namin ngayong araw, pero grabe, sunod-sunod na ang paglubog ng mga bandera. Ang lalaki ng mga nahuli namin, nakahuli na tayo ng 2 hanggang sa maging 3 at hanggang sa dumami na ito. Ganito nga pala ang itsura nito guys kapag bagong huli pa lang, ang cute nila tignan guys kasi hindi tulad ng isda kapag nahuli mo, palag ng palag, ang mga pusit kahit saan mo ilagay, wala nang kapalag-palag. Nangaaway nga pala dito yung kapitan namin guys, kung hindi nga lang bawal maglaglag ng kaibigan sa laot, nilaglag ko na yan guys. Madali lang magganso ng pusit guys, magpagawa kayo ng ganyan, at itry nyo sa palengke sigurado effective yan. Good size! Alam ninyo ba guys na umiilaw ang pusit sa gabi? Ipapakita ko sa inyo yan sa susunod. Kapag nasaktan ang pusit, grabe ang lakas ng liwanag ng katawan nila, sa ilalim ng dagat kapag gabi. Medyo sira na nga pala dito ang isang pamain, kaya papaltan na lang natin ng bago. Parami nga ng parami ang huli namin dito guys, nakatapat kami ng area na maraming pusit. Alima na yan guys. Dito guys meron na naman kaming nakita na lumubog na bandera kaya agad naming pinuntahan. Ngayon ko lang minun yan, pag malapit ng dawi.
Dito nga guys, isa-isa nang nilinisan ni Tol Mungit ang mga giant pusit, tinanggal ang mga bituka, at tinanggal din ang mga balat. Kailangan naming tanggalan ng balat, kasi mas mahirap tanggalin ang balat ng pusit kapag hindi nasariwa. Tinuruan ko na nga rin dito guys ang isa kong kasama, kung paano maglinis ng giant pusit. Ngayon naman magtatanggal tayo ng ata. Ganito lang guys, magkuha ng ata. Ito guys, no. Ito yung ata niya. Yan, ito ata yan. Kunin natin yan. Iniipon namin ang ata na ito guys, para aming ibenta, nang sa ganun madadagdagan ang aming kita. Kapag napuno namin itong lagayan na ito, ay may 10 bote na kaming ata, at ang isang bote ng ata, ay nagkakahalaga ng 400 hanggang 1,000 pesos. Pagkatapos makahuli, ay ilalaglag ulit namin ang pangawil sa giant pusit. Ganito lang mag-area nito, babalikan na lang yan mamaya para lagyan ng bandera, kapag naubos niya na. Nakakatakot yung mga ulo, parang nakatingin sa akin lahat. Ano nga ba ang laman, o kinain ng pusit na ito? Tara, at buksan natin ang bituka nito, para malaman natin kung ano ang mga pagkain nila sa ilalim ng dagat. Guys, i-face reveal natin to guys. Tol, i-face reveal natin tol yung ano, yung kinain ba yung tiyan niya tol. I-face reveal natin oh. Yung laman ba ng tiyan? No. I-face reveal ba? I-face reveal nga namin guys yung ano guys. Kung ano yung laman ng kinain ng giant pusit na to. So hihain natin yung loob. Puro pusit guys. Pusit din kinain niya, maliliit. Mga galamay oh. Mahilig din pala sa pusit to. Mga ano ng pusit to. Pusit din ang kinain. Oh. Lah. Ba't ganito to? Ay, kinagat-kagat niya to guys. Pagagat niya, lunok, kagat, lunok, kagat, lunok. Ganyan ginawa niya na eh. Kasi ito tol oh, kinain niya. Pero galamay din to guys ng ano, malaking pusit. Malaking pusit yung kinain niya. Siguro yan, ganito. Ito ganito yung kinain niya. Ganito kalaki. Nagkakainan din sila. Dito nga guys, sinabugan pa ako ng ata. Tanggali. Dalawa ba? Parang dalawa. Ito lang. Medyo lumakas ang hangin, at lunalaki na ang mga alon. Dito nga guys, sunod-sunod na ang mga huli namin. Ulan. Lubo ka. Uy! Alam mo, lubo oh. Dito guys, medyo nahirapan akong magbuhat dahil sa bigat ng giant pusit. Isa sa mga nahuli namin guys, ay may malaking sugat, pero ang sugat na ito ay malapit ng gumaling, siguro ay basagolero itong pusit na ito sa ilalim. Sa'yo rin. Cute oh, alit. May nahuli kaming pusit na maliit, kaya naisipan kong paglaruan, kaya lang muntik na itong malaglag.
Mabilis nga lang namin na napuno ang isang malaking banyera sa loob lang ng ilang oras. Medyo lumakas nga lang ang hangin at mga alon, kaya nahihirapan kaming makita ang mga buya at bandera. Sumabay pa ang malakas na ulan kaya kami ay basang-basa, pero agad ding tumila, dumaan lang para mamasa. Di ba para kaming tanga, kakatingin ng mga bandera, kung saan na naanod, at kung saan na napunta. Todo bilang pa nitong isa, kung sakto pa ba. Mayroon pa kaming nahuli, na habang hinihila namin, kinakain na pala siya patalikod ng tropa niya. Yan. Yan guys, putol yung buntot niya. Kinain din ng kapwa niya pusit. Oh, buhay pa siya guys oh. Kinain yung ano niya. Kinain yung likod niya. Binabata ko, mabigat. Tapos nung malapit na gaan, yun pala ang nagpapabigat, yung nagkakain. Pusit din, hanggang mas malaki. Mas malaki dito. Punong-puno na nga dito ang banyera, tapos yung 80 namin ay may laman na rin. Dito nga guys, dalawa na naman ang dumawi, sa iisang buya. Sobrang laki nga pala nitong pangalawa, nagbalak pang tumakas. Tinama. Laki. Tinama. Nagbihis pa ako ng damit. Di na lang sana. Di sana nagbihis. Pauwi na kami dito guys. 4 na araw nga pala kami sa laot guys, hindi ko na na-videohan lahat, dahil sa naubusan na ng storage, at battery ang camera ko. Pauwi na kami. Dahil hindi na kaya ng crew daw namin at mauubusan na kami ng yelo, grabe nga pala ang biyahe namin pauwi, nasa 17 hours ang binayahe namin pauwi, na walang tulugan. At ito ang lahat ng mga nahuli namin, nagsimula sa isa hanggang sa dumami, kailangan lang talaga ng tiyaga at panalangin. Nakabalik kami ng maayos, at syempre salamat sa taas. Hinse? Pinche, size. Ano, isa pa? Puro mga good size pa yan, oh. Ayaw, bigat. Lol. Ay, may ano, hiwa? Ano balik-balik nito? Ang bimboy kahapon ay isang dami din. Ang banya. Stress. Oo. Apa tablog eh? Iba-iba pala ang presyo ng giant pusit guys, kapag good size ay nasa 240 pesos kada kilo, at kapag medium nasa 190 kada kilo at pag 1 kilo pababa nasa 130 pesos kada kilo. At ang ulo at palikpik ng pusit ay nasa 75 per kilo. At ito nga pala ang kinita namin guys, nasa 80 piraso ang lahat ng nahuli namin, at nasa 40,000 pesos din mahigit ang kinita. Hanggang sa susunod ulit guys.